bakit nakapunta ka dito sa aming dito? Ha? Hinahanap ko Brad, mga kasama ko. Ayan, pumunta ko, sisirain ko sa bala tungkol kay Singko ko. Ayun po mga tol. Malayo-layo na po yung narating ko. Napakalawak para ng silya na ito. At napakadamo pa. Kakapal yung mga damo. Nakalayo na ako doon sa pinanggalingan ko kanina. Pero yung area ay napakalaki. Oh, hindi yan mga tol. Parang malapit na naman uulan. Parang napakakulimlim ng araw ay yung panahon. Sayang eh. Kailangan na makahanap na rin ako ng pwedeng mapagsilungan po siguro. At uulan man eh, para hindi tayo mabasa. Para yung bag ko talaga ay nasisira na. Yun, dito mga tol, dumilim na yung paligid dito kasi sa sobrang malalaki yung mga puno at madadamo, at yung langit naman ay makulimlim din, may parang malapit na ulan, yung dagom, masama yung araw ba. Yun. May mga bandido doon sa malayo. Kumpirmado talaga na nandito na ako sa malapit kung saan yung asawa ni G-Ward. Sana makita ko talaga para mabuhayan yung mga kasamahan ko at ako, mabuhayan ako. Yung mission namin ay talagang tatapos to, ma-accomplish talaga to. Hinga muna ako sa gilid ito mga tol. Talagang malayo-layo na ako sa kinauunan ko kanina. Doon pa ako galing kanina sa kabilaw. Iniwasan ko yung mga bandido ba. Kasi di pwede na papatay tayo. Baka may patibong sila ba. May patibong sila na papasok tayo sa kanilang mga patibong. Kanilang mga bago na mga paraan din. Yung mga bandido rin mga tol, napansin ko. Parang may mga bago din silang paraan na ginagawa nila para kumagat kami sa kanilang mga plano. Pero hindi ako kakagat sa plano nila. Kaya ko naman na paikutin yung plano nila. Kasi ako may paraan talaga ako. May strategy talaga ako na ako lang yung nakakaalam kung paano ko gawin. Paano ko ipapasok yung mga bandido sa bulsa ko. Igigisa ko sila sa sarili nilang matika po mga tol. Basta ultimo lang na mga bandido, mga alagad lang. Sana ay wala tayong masagupa na commander, walang humarang na commander para hindi ako mahirapan. Pero kayang-kaya lang din naman kung long distansya lang. Hindi ko po minamaliit yung sarili ko, hindi ko po minamaliit yung kakayahan ko. May kakayahan ako na taglay na hindi alam ng mga kasamahan ko, hindi alam ninyo. Yung aking sarili lang. Tamang panahon ko lang isasabi to at ipapakita kung paano ko gagawin yung mga paraan, paano ko plaplanuhin para tama yung ating mga hakbang po. So sa ngayon mga tol, hindi ako magtagal, lalakad ako kung saan patungo ako doon talaga. Uulitin ko, patungo talaga ako doon sa location, sa area at sa kabilang grupo kung saan binabanggit ng bandido kanina na
nandoon, asawa ni Idol Jiwad. So yun, samahan niyo po ako. Yung mga dinadaanan ko mga tol, parang kakaiba na talaga, kaibang area na ba, hindi na parang nakalayo na ako doon sa area kung saan yung maraming mga parang mga gabi-gabi. Ang ibang location na talaga ito. Sa daman ko, at yun din yung na kita ko na parang kakaiba na talaga. Ayun po mga tol, yung mga narinig po ko na boses ng mga motor, mga tol. Grabe, parang galing sa baba, tumakyat na naman. Mga bura-bura po, malalaki yung boses ng motor. Mga bandido siguro yan, service ng mga bandido siguro. So, parang pakyat talaga yung boses ng motor, parang doon patungo sa kabilang bundok. Hindi talaga ako magkumpiyansa dito. Hindi ako mahuli. Problema lang talaga, wala pa talaga akong kain. Kasi wala akong mga nakikita dito na mga lamang gubat na prutas. So yung tiyan ko ay sanay na po sa gutom. Pero yung problema nito ay kung sisinginin tayo ng ating katawan, pag-aabusar sa pagdaraba, dapat talaga ay sa saktong oras ng kakain tayo. Kahit anong pagkain, basta makakain. Sudlan lang yung ating tiyan ba. Sukan lang ng pagkain ay talagang pinoproblema ko pag hindi ako makakain ay yung aking tiyan, yung sakit yung aking tagiliran na parang dito, parang ulcer siguro to. Yung ulcer ko noon ay parang naramdaman ko ulit ba na bumabalik. So pag makababa ako mga tol, ay alam naman ako na hindi gamot dito. Alpine lang na gatas. Yan lang yung lunas ng pag mag-ulcer kayo. Yung lunas nilang ay yung Alpine. Yung Alpine na gatas. Yung nasa dilata po. Yan po yung lunas ng ulcer. Yung magsain ka ng pagkain. Yung kanyang sabaw. Lanot. Yung tawag sa amin niya. Lanot. So yun mga tol. Sinishare ko lang yung kunting kaalaman ko sa mga ganyang problema para may idea naman kayo ng malalaman nito. So ngayon po mga tol, nandito na naman ako sa area. Dito na ako sa taas. Nararamdam ko na kaibang enerhiya itong area nito, yung location nito. Lakas ng kulog ng langit, parang malapit na talagang ulan. Problema ko ngayon ay kung saan ako makatago nito. Isa dito wala akong nakita na pwede mapagtaguan. Nasa itaas pa ako ng bundok na ito. Be ready tayo para ano man yung mangyari sa ngayon ay makalaban tayo ba.
Sniper mga tol. May kasamahan dito sa baba. Binabaril nila ako. Kasi banda niya yung sniper na yun. Taas kasi ng mga puno dito. Hindi ko makita kung saan banda yung sniper na yun. Takbo tayo. Uy! Diba? Ay! Sabi! Lagi putukan. Hindi ako matatamaan. Hindi ako matatamaan. Tarantado itong mga sniper na to. Lamang lang kayo kasi sniper kayo. Once na makikita ko kayo, kung sinasabi ko kayo, nagigisahin ko sa sarili matika. Dapat malaman. Bukan mo lang kung kaya mo. Bukan mo kung kaya mo kung patayin. Yan. Mga kasamahan mo siguro yung mga nag-motor ba? Oh. Berhenti ako, Brad. Benar. Belum, Pak. Pak. Buhay pa sa mga. Bakit ka papunta ka dito sa aming bundok? Hinahanap ko, Brad, mga kamay ko. So, sino hinahanap mo? Puro, may saan mo ka kami. Yung kasamahan ko yung sa pinatay mo. Nandun. Kamu kayo yung nanguna, Brad. Ang bakit mo? Bakit open yan? Gila ko, Brad. Dala ka ng bag, sira na pala. Ngayon, yung utak mo sisirain ko sa bala ng 45 ko. Patay ka sa akin. Kulang ka pa ng seminar. Kulang ka pa ng seminar, mga Brad. Yan. Yan ang napalain. Kaya ubusin ko kayo sa bala ko. Hindi ako madali-dali. Ito tayo tumbok. Ano to? Talagang papatay siya sa akin. Hindi nga alam yung gawin ko.
Reload muna ako. Ano to? Naubusan ako ng bala. Sakit na likod. Parating. Buti hindi tayo nakita. Sino katagawin mo? Yung motor, mula na po. Mula na. Tanga, tanga. Ang tanga mo. Hanap ako na. Pwede pa pagsilungan po.